Hello everyone, this is Professor Vincent Torre Bongolan. Pag-usapan natin ang mga pamamaraan kung paano mapababalik ng Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Fast forward tayo mga kaibigan. Nang siya po ay dalhin sa ICC at nang maganap po ang pre-trial hearing, nakita natin ang suporta ng milyon-milyong mga Pilipino, maging ang mga iba't ibang leader ng iba't ibang bansa ay nakisimpatya at kinundina, kinuligsa, kinuwestiyon ang administrasyon. Mga foreigner, mga abogado sa iba't ibang bansa ay nagpahayag ng kanilang mga obserbasyon kaugnay po ng pagpapadakip kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So sa makatuwid, ito po ay pinaghandaan na rin ni dating Pangulong Duterte. Alam po niya ang plano ng administrasyong ito. Dahil nga po eleksyon, ang plano ng administrasyong ito, at kahit nga po kayo, kung napapansin ninyo, ay nais ng administrasyong ito na mawala sa landas nila ang mga Duterte at nais nilang sila ang maghari. Okay? Imposible po na walang alam ang Pangulo sa impeachment complaint na isinampa kay Vice President Sara Duterte. No, imposible po 'yan. Bilang Chief Executive, imposibleng wala po siyang kinalaman. Yung pagsasabi po ni Pangulong Marcos na hindi po siya makikipag-cooperate sa ICC, yan po ay strategy upang mapaniwala si Duterte at ang mga supporters ni Duterte na hindi siya makikipagtulungan sa ICC. Pero at the back, nandyan po yung plano nila. At napanood din po natin yung interview ng bilyonaryo kay DILG Secretary John Vic Remulla. Hindi po pwedeng sabihin ni DILG Secretary John Vic na binigyan po ng kulay yung kanyang naging pahayag na hindi lamang siya ang tao sa likod ng pagpaplanong ito na isurrender si former President Rodrigo Roa Duterte. This is a group effort. Kasama si Anyo, si Gibo Teodoro, si Pangulong Marcos Jr. Wala pong ibang pakahulugan kundi pinagplanuhan po talaga ito. Noong magsagawa po ng Senate hearing on foreign relations na kung saan ang chairman ay si Senator Amy Marcos, nalaman natin na ang planong ito ay hindi biglaan. Pinaghandaan nga po ito. At sa bibig po nangyari. Lumabas po sa bibig mismo ni CIDG Director Nicolas Torre III na ito po ay matagal nang pinagplanuhan. In fact, more than 80 pages yung plano kung paano siya dadakpin, kung paano siya aarestuhin. So, ang plano po ng administrasyong ito marahil ay magkakaroon ng martial law kung sakaling hindi pumayag na dalhin sa ICC si former President Duterte. So, ginamit po, kung nakikita po ninyo yung nakikita ko, gumagawa po ng paraan ang administrasyong ito. Siyempre, sa pamumuno po ni President Marcos, kasama si House Speaker Martin Romualdez, siyempre si Saldico, Dalipe, at iba pang mga opisyal, DILG, DOJ, NBI Director Samuel. Ang pinaka-purpose po ng administrasyong ito, yung plano po nila, galitin ang mga supporters ng mga Duterte. Kapag nagalit, hindi nakapagtimpi, sasabihin nilang hindi na namin kayang kontrolin ang mga supporters
ni former President Duterte. And therefore, idideklara ang martial law. Pero dahil matalino po si former President Duterte, siya po ay maayos, tahimik, payapa, wala pong resistance. Siya ay dinala sa ICC ng maayos. Pero hindi po siya pumayag na basta-basta na lamang sumama at sumakay sa eroplano. Kinakailangan po niyang ipakita sa buong mundo na ang mga opisyal ng gobyerno ay tahasang kinakaligtaan, tahasang binabaliwala ang mga prosesong legal. No? Ang mga nakasaad sa ating konstitusyon, sa saligang batas, maging sa Rome Statute of the ICC. So sasama siya sa ibang bansa, pero kailangang ma-expose ang mga otoridad doon sa pagbaliwala sa mga prosesong legal. Nakalagay po doon na una, dapat siya ay dinala sa competent judicial authority, dapat meron siyang karapatang manahimik, mayroon siyang karapatang mamili ng abogado of his own choice. Yan lamang po ay basic na requirements. Malinaw po yan. So, dahil nga po sa matalino ang naging sagot ni Duterte sa mga plano ng administrasyong ito, failed ang administrasyon. Dahil nga po nag-failed ang administrasyon, dito po nagkagulo-gulo, na-expose yung kanilang pagbaliwala sa saligang batas. So, nasira po yung plano nila. No? Kasi kung mapapansin ninyo, nag-file ng impeachment kay BP Sara, sinight in contempt ang mga opisyal. No? Halos ikamatay pa nga po ni Atty. Zulaika Lopez. Hanggang sa makapagmura si Vice President Sara Duterte. Alam niyo yun, gumagawa sila ng pamamaraan para magalit ang mga Duterte, para magalit ang mga supporters ng mga Duterte. And when they cannot control, they will going to declare martial law. So to cut the story, the former President Rodrigo Roa Duterte was sent to the ICC, and it's very obvious there are so many legal process that has been violated by the official of the Philippine government. And doon sa huling petition nga po no, na ipinail ng mga anak ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, yung writ of habeas corpus, no? Tumanggi ang Solicitor General na ipagtanggol ang gobyerno. Bakit? Dahil hindi mo pwedeng ipagtanggol ang isang kasinungalingan at isang paglabag sa saligang batas. Mahirap po yun na ipagtanggol. Malinaw din po at binanggit na rin po ni dating ni Solicitor General na ang war on drugs ni former President Duterte ay hindi maaaring gamitin laban sa kanya doon sa crimes against humanity. Because war on drugs is not a crime against a person. Is not a crime against drug lord, drug pusher, or any criminal. No? War on drugs is a war against drugs. So, hindi niya kayang ipagtanggol ang mga ahensyang ito ng gobyerno. Kaya tumanggi po siya. So, sa makatwid, mahihirapan ang prosecution ngayon na idiin si former President Rodrigo Roa Duterte at nag-failed yung kanilang
plano. Okay, so ito na po, no, nasa ibang bansa na nga po si former President Duterte. Ang unang pamamaraan kung paano siya mapababalik dito sa Pilipinas ay gamitin ang nakasaad sa Rome Statute of the ICC. Dapat dinala siya sa competent judicial authority. No, i-invoke po yung kanyang karapatang pantao bilang akusado. Dapat dinala siya sa competent judicial authority. I-invoke po kung ano ang nakasaad sa ating saligang batas. Imposible po na hindi gawin ng ICC kung ano ang nararapat o kung ano ang nakasulat sa Rome Statute. Kasi sila po ay tinaguriang the court of last resort. So hindi pwede po na ipakita nila sa buong mundo na hindi po tama yung kanilang sinusunod na batas. No? It's a shame for the ICC. Nakalimutan kung ano-ano yung mga nandoon sa Rome Statute. So siyempre, they will going to impose what is written in the Rome Statute. So kung i-invoke po ng defense team, no, na pinamumunuan nga po ni Attorney Nicholas Kaufman at ipakita sa buong mundo, hilingin sa judges ng ICC na hindi po nasunod ang legal na proseso, pwede pong mapauwi si former President Duterte. Pangalawang dahilan, meron pong interim release petition na maaaring gawin ang kampo ni Duterte. Nakasaad po yan sa Rome Statute of the International Criminal Court. At maging dito po sa Pilipinas, sa batas po natin, pwede pong humiling ang isang akusado ng pansamantalang kalayaan. Bagamat merong pagkakaiba sa Pilipinas at sa ICC, still, the right is there. Karapatan po ni former President Duterte na humiling ng interim release. No? Ang pagkakaiba nga lang po sa ICC at dito sa Pilipinas, dito kasi parang masasabi mong pag nag-file ka ng interim release petition, approve ka agad. Unlike sa ICC, may mga tinitignan po silang anggulo. Merong mga senaryo, no, na kailangan nilang suriin at i-assess. Halimbawa, payagan nila ang interim release ni former President Duterte. Paano kung magpunta si former President Duterte sa China at mag-apply ng asylum? Siyempre, kapag inaprubahan ng China ang asylum, hindi maaaring dakpin, hindi maaaring isurrender, hindi pwedeng hulihin si former President Duterte sa China kung doon po siya magpa-file ng asylum. Kaya, hindi siya kaagad-agad mabibigyan o maaaprubahan kung sakali na hilingin po ni Attorney Nicholas Kaufman ang interim request. Okay? Pangatlong dahilan. Alam naman natin na kinu-question po ng mga otoridad yung legality, yung authority ng ICC over the person and over the country or state. Pwede po nilang i-invoke sa ICC that Philippines is no longer authorized and has no jurisdiction over the Philippines and over the person in the Philippines na hawakan ng kaso. Yan po, tatlong dahilan. At ang pang-apat, siyempre, ang writ of habeas corpus na isinampa naman ng mga anak ni former President Duterte sa Supreme Court. So, to cut the story, there are many ways to bring him back to the Philippines. Pero ang tanong dito, ginagawa ba
ni Attorney Nicholas Kaufman. Ano ba yung kanyang mga hakbangin? Okay. Bago dyan, mga kaibigan, alam nyo ba na si Attorney Joel Ruiz Butuyan at si Attorney Cristina Conti ay hindi pa ganap na representative ng mga biktima ng extrajudicial killing. At yung naging pahayag ni Attorney Nicholas Kaufman ay mayroong matindi at mabigat na kumbaga impact. Sabi niya, ni Attorney Nicholas Kaufman, paanong marireject yung aking kahilingan sa ICC? Hindi ko naman hiniling na gawing istrikto ng ICC ang pagtanggap sa partisipasyon ng mga EJK victims. Kung gusto nilang magpunta rito sa ICC at mag-participate against the former President Rodrigo Roa Duterte, I never requested the judges na hingan sila ng passport o Philippine National ID System. Hindi po hiniling. No? Kaya wala pong mare-reject. Ito po yung naging pahayag ni Attorney Nicholas Kaufman. So paano mare-reject yung aking kahilingan? Hindi ko naman yun hiniling. Ito po ay kagagawan, ito po ay kwento-kwento, ito po ay kumbaga pinapalabas ng mga abogado na katulad po ni Joel Ruiz Butuyan at ni Attorney Cristina Conti. Hinighlights po ni Attorney Nicholas Kaufman na si Attorney Cristina Conti, no, ay miyembro ng New People's Army. 'Di ba? Binunyag po niya. Okay, ito ay kagagawa ng ano nga po yung word ni Nicholas Kaufman? Yung isa militanteng grupo. No, yung ganun po yung parang yung word niya militanteng grupo, miyembro ng New People's Army, itong si Cristina Conti. And never akong humiling sa ICC na gawing istrikto ang pagtanggap sa mga biktima ng extrajudicial killing na nagnanais mag-participate. Karapatan niya ng mga biktima na ipaglaban ang kanilang karapatan. Maaari silang magpunta rito sa ICC. No, ang aking sinasuggest lamang ay kilalanin yung mga biktima na yan kung paano kinikilala ng Pilipinas ang mga individual. At ito ay sa pamamagitan ng kanilang Social Security Number o SSS number. Okay? So yun lamang po, ang purpose lamang po nito ay ma-establish lamang yung identity ng biktima. Ma-establish lamang yung identity ng biktima. At wala siyang balak harangin yung mga biktima ng extrajudicial killing kung nais nilang mag-participate dito sa ICC against the former President Duterte. Hindi niya yan binabawalan. Karapatan yan So, yun po ang naging sagot ni Attorney Nicholas Kaufman. Gumagawa ng kwento itong sina Joel Ruiz Butuyan at Cristina Conti. Siyempre, isipin ng tao, sasabihin ni Butuyan, na-reject yung request nila. Hindi na mapapauwi ng Pilipinas si former President Duterte. Yung request ni Attorney Kaufman na kailangan ng passport, ng social security, ng national ID, ni-reject ng ICC. Walang marireject kasi hindi nga nag-request si Attorney Kaufman ng ganun. No? So paano mare-request? At ang malupit pa nito, ang ingay-ingay ni Attorney Cristina Conti at ni Joel Butuyan, hindi pa naman pala sila ganap na tanggap
bilang formal na representative ng extra. Okay, so ano pa? Nagkaroon po ng Senate hearing. Ito po ang Committee on Foreign Relations na kung saan ang chairman ay si Senator Amy Marcos. 3 beses po na nagkaroon ng Senate hearing. Pinag-usapan ang naging pag-aresto at pag-surrender kay former President Duterte sa ICC. Napakarami pong bagay ang natuklasan ng milyon-milyong mga kababayan. Diba? Napakarami po. Napakaraming paglabag sa saligang batas at sa karapatang pantao ng isang akusado ang natuklasan, na-expose. No? Maging ang pag-amin ni DILG Secretary John Vic Remulla na ang planong ito kay former President Duterte ay pinagplanuhan. There is a core team para siya ay madala sa ICC. Kabilang nga po sa plano ay si Eduardo Año. Diba? Si Gibo Teodoro. At si President Bongbong Marcos Jr. Very obvious po yun. Maging yung pahayag ni Lacanilaw. It's very obvious. No, it's very obvious. Kalain mo, nandun siya hanggang sa lumapag yung eroplano kung saan sakay si former President Duterte. Lumapag from Hong Kong to Manila hanggang dinala sa sa Villamor Air Base hanggang sa The Hague, hanggang sa ICC. 2 days pa nga po doon sila Kanilaw. Tapos nung tanungin siya kung dinala ba sa competent judicial authority si former President Duterte, hindi ko alam. Imposible, di ba? Imposible, nandoon ka. At doon sa eroplano, nandoon sa likod po ni dating Solicitor General, no? Medialdea, nakaupo doon. Sila Kanilaw, di ba? Sila Kanilaw, si Ambassador Lacanilaw. Nakaupo doon. Imposible hindi niya alam, di ba? Na hindi dinala sa competent judicial authority si Duterte. And ang dami pang na lumabas na violation. Lumabas din doon sa Senate hearing ni Senator Amy Marcos yung 80 pages plan para dalhin sa ICC si Duterte. Sa bibig na po nanggaling ni Nicolas Torre III. Lumabas din po dyan, sa bibig din po nanggaling, no, utos ni Marbil. Yung utos ni Marbil kay Nicolas Torre ay nanggaling din kay DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla. Alam niyo yun, mga kaibigan? Dahil nga po nagkandaletse-letse itong plano ng administrasyong ito, nabulgar sa buong mundo yung kanilang mga plano, kumbaga mga failed plan na sirain ang mga Duterte. Ngayon po ay binabagtas ng Pilipinas ang isang sitwasyon na ang laws and order was displaced or misplaced. No? Parang walang direksyon. Parang wala tayong ngayong batas na umiiral. Laws and order are clearly misplaced. Dahil the former President Duterte successfully break, destroy, and expose the plan of the administration. Nakakatulong po ng malaki
Bagamat huli na ang lahat nang magsagawa po ng Senate hearing si Madam Senator Amy Marcos, still, malaking tulong po ito na mai-expose sa buong mundo ang malaking kalokohan ng gobyernong ito. Diba? Very obvious. Ang ginagawa po ng administrasyong ito hanggang sa ngayon ay gumagawa po sila ng paraan para magalit ang maraming Pilipino sa administrasyong ito. At hinihintay po ng administrasyon na ang mga supporters ay magsagawa ng mga rally upang pabagsakin ang administrasyong ito. Kaya kung mapapansin po ninyo, kapag ini-interview po si Attorney Nicholas Kaufman, kapag in-interview si Vice President Sara Duterte, kapag in-interview si Congressman Duterte, Pulong Duterte, kapag in-interview si Ms. Hanelet, o sino man sa mga kamag-anak ni former President Duterte, ano po ang naging sagot? He's okay. Nagpapasalamat ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa suportang ipinakikita ng maraming Pilipino, maging ng ibang mga leader sa iba't ibang bansa. Hindi po sila naglalabas ng isang statement na kung saan ay maghimagsik kayo, lumabas kayo, no? Lumabas kayo, ipagtanggol ninyo ako. Hindi po. Dahil ang kaguluhan ang magiging dahilan ng administrasyong ito para ideklara ang martial law. At yan po ay ayaw mangyari ni former President Duterte. Ang gusto lamang pong mangyari ni former President Duterte sa kasalukuyan ay i-expose, no, ang mga opisyal ng pamahalaan, i-expose ang mga bagay na kanilang ginawa upang magisa sa sarili nilang mantika. Okay? So kung tutuusin, sa tingin ninyo, bakit hindi umaaksyon si Attorney Nicholas Kaufman? Bakit kaya hindi siya nagpa-file ng petisyon para mapauwi o mapabalik sa Pilipinas si former President Duterte? Yan po ay isang napakatalinong hakbang. Gagawin lamang po yan ng kampo ni Duterte kapag ang lahat ng mga bagay na ginawa ng administrasyong ito against Duterte ay ma-expose na sa buong mundo. Kailangan na pong matuldukan. Kailangan pong matuldukan ang masasamang plano ni Martin Romualdez, ni Marcos sa Pilipinas. At mangyayari po yung mga request na yan, yung mga petition na yan para mapabalik si Duterte. On my personal understanding, on my personal opinion, that will happen after May 12 election. Mangyayari po yan after May 12 election. Kaya, kung inyong mapapansin, kinakailangan masiguro muna ni Duterte na ma-expose ang kalukuhan ng administrasyon ito. Kasi kung hindi niya po gagawin yan, kung hindi po niya yan ma-expose, mananatiling palaisipan sa marami kung sino nga po ba ang nagsasabi ng katotohanan o kasinungalingan. Sapagkat lagi pong sinasabi ni President Marcos
he will not going to cooperate with the ICC. Pero ano nangyari?